Alas 4 ng hapon, nagpahatid ako kay Geraldine dito sa bayan. Pupunta ako ng MOA, magkikita kami ngayon ni Jen. Maghapon ngang umuulan ngayon dito sa may Muntinlupa. Tinanong ko nga si Jen kung umuulan ba sa Pasay. Ang sabi niya, hindi naman daw tuloy-tuloy. Andito na nga ako sa Alabang sa may sakayan ng papunta ng Pasay. Alas 6:30 naman ako nakarating dito sa may MOA. Nagchat nga ako kay Jen na nasa MOA na ako. Sinabihan na nga lang niya ako na wag akong aalis dito at dito niya na ako susunduin. Kahapon pa nga sila nandito ni Manilin. Nag-rent nga sila ng room para may matuluyan nga dito sa Pasay. Si Manilin kasi sa Davao pa talaga siya nakatira. Niyayangan nila ako kahapon na manonood daw kami ng PIBA. Dahil opening na nga. Yun nga lang sinabihan nila ako hapon na, kaya sabi ko sa kanila, hindi na ako makakapunta kasi alanganin na gabi na, baka hindi ko na rin maabutan yung fireworks. Ang daming ang tao ngayon dito sa MOA and nagpapicture nga sila na ito yung background. Ang bilis ko nga nakilala si Jen dahil ang tangkad niya. Pamodel nga yung lakad niya papunta sa akin. Nagkwentuhan nga muna kami saglit bago kami nagpunta kay Manilin. So sa mga nagtatanong po kung bakit hindi pa po nakakaalis si Jen papunta ng Japan, on processing pa din po kasi yung papel niya. Hindi naman kasi ganun din kadali talaga yung pag-aayos ng mga papel. Pero waiting na din siya para makapunta ulit ng Japan. Sobrang dami nga ng tao dito sa may MOA kasi nga opening na din ng PIBA. Sabi nga ni Jen baka manonood daw tong mga nakapila na to. Pagdating naman namin dito kay Manilin, umausap na sila ng taxi driver para ihatid kami dun sa KTV na pupuntahan namin. Malapit nga lang din sa MOA tong pinuntahan namin na KTV bar. Nang nasettle na nga lahat, pumasok na kami dun sa pinaka-booth namin. 3 hours nga kami pwedeng magstay dito. At nandito nga rin pala yung kaibigan ni Rio, yung asawa ni Jen. Nagbabakasyon nga siya dito sa Pilipinas. Maya-maya nga tumawag si Rio kay Jen para kausapin siya. Kinausap na nga din niya yung kaibigan niya. Karaoke. So, nani, Karaoke. Ayo, nani. Habang nasa loob nga kami, dumating si Lani. Chinat nga niya ako kasi hindi nga raw siya makapasok. Kaya ang ginawa ko, lumabas muna ako saglit. Then nung lumabas nga ako, kasama pala niya yung anak niya. Bawal din kasi dito sa KTV bar yun. Sabi nga ni Jen, 1.5 hour na lang yung natitira naming time. Kaya nag-decide na lang din si Lani na aantayin na lang din kami. Pagkatapos nga namin ng 3 hours dito sa KTV, pupunta na kami dun sa room na ni-rent nila Jen. Apat na nga kaming papunta dun kasama si Lani. Then yung kaibigan naman ni Rio, yung asawa ni Jen, dito na din kami nag-iwahiwalay sa KTV bar. Pagdating nga namin dito sa hotel na tutuluyan namin, nauna na sa loob si Manilin at saka si Lani. Kami naman ni Jen, pumunta muna kami ng 7-Eleven. Bumili nga kami dito ng Strong Zero kasi ito rin yung gustong inumin ni Jen. Apat nga yung binili namin para tag-iisa kami. Then nagdagdag din na rin kami ng 2 Sunmig Apple. Andito na nga kami sa hotel na tutuluyan namin ngayong gabi. Pagdating nga namin dito, kumain na sila Lani pati na yung anak niya. Tinake out nga namin yung natira naming pagkain dun sa may KTV bar. Kasi ang dami rin naming natira. Nauna na nga akong nakatulog sa kanila. Bago nga akong uminom ng Strong Zero, sobrang nahilo talaga ako. Hindi ko na din nga namalaya na nakatulog na rin pala ako. Nagising nga ako ng 4 para mag-toilet. Nagkasya nga kaming 5 dito sa malaking bed na to, kasama na yung anak ni Lani. 6:30 naman, nagising na kaming lahat. Binuksan na nga ni Jen yung TV. Free breakfast nga dito, kaya nagdagdag na lang din kami ng kaunti para sa kakainin namin ngayong almusal. Naghilamos na nga lang din ako at nag-toothbrush na rin. Lugasan nga ni Jen yung mga ginamit naming baso kagabi para magamit uli namin ngayong umaga. Then sila ni naman nag-half bath din. Ngayon na nga din siya pabalik ng Romblon, kasama na din yung anak niya. Pagbalik nga namin, dumating na yung almusal namin. Bali yung binili nga lang nga namin dito itong lomi. Then the rest naman free na siya. Sila ni mauuna nga siyang umuwi sa amin kasi may schedule din yung barko na sasakyan nila. Si Manili naman pauwi na rin siya ng Davao. Then kami naman ni Jen, dadaan muna kami ng Baclaran para magsimba. Alas 11 nga kami nag-check out dito sa hotel. Chinek nga muna namin ni Jen baka may mga naiwan kaming mga gamit pa. Bago nga kami lumabas ng hotel, nag-usap muna si Jen at saka yung asawa niya. So yan silang dalawa, talagang updated naman yung pag-uusap talaga nila. Alas maya-maya nga tumatawag sa kanya si Rio para kamustahin din siya. Si Manilin, dediretso na siya ng airport kasi ngayon din yung flight niya papunta ng Davao. And kami nga ni Jen, dumiretso naman kami dito sa may Baclaran kasi nga magsisimba muna kami. Linggo nga ngayon, kaya tuloy-tuloy din yung misa. Ang daming ang tao dito sa simbahan. Pagkatapos naman ng misa, naglibot-libot muna kami ni Jen dito sa may palengke. May merienda nga kami bago kami umuwi. Dito nga kami sa siomai king napunta. 3 klase nga ng siomai yung in-order namin. Sarap na sarap nga kami ni Jen dito sa mga siomai na binili namin. After nga nito, naghiwalay na rin kami ni Jen kasi pauwi na rin siya ng Pampanga and ako naman, syempre uwi na rin ako ng bahay. So guys, hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!